Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay magsisimula na para sa ating Napolcom Free Review. Mga kapatid, this is your Sir PT. Magandang gabi sa inyo. Ay nako, grabe kanina ang stress. Hirap na makapasok, hirap na hirap makapag-register. Bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin ang lumikha mga kapatid. Samahan niyo ako sa panalangin na ito. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat po, Panginoon, at hinayaan niyo kami na magkita-kita ngayon upang makatulong, upang makapag-aral, upang sila ay makamtan nila ang kanilang mga pangarap. Panginoon, sa aming gagawing review ngayong gabi, humihingi po ako sa inyo ng lakas, ng talino, at gabay para po matapos namin ito nang walang kahit na anong aberya. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa lahat ng biyaya. Kami po ay magsisimula na. Maraming salamat po, Ama. Amen. Mga kapatid, ito na ang araw na inaantay. Ang ika-6 ng Mayo. Putang ina! Grabe kanina. Hirap ang karamihan. Sabi ko sa inyo, panoorin nyo na yung video, hindi kayo mahihirapan. Huwag yung pahirapan yung sarili nyo. Kung sinunod nyo yung guide ko, yung sa picture, kung saan-saan man, hindi kayo mahihirapan. Pero nevertheless, I hope ikaw ay nakapag-register na. Ngayon, meron akong mga ibibigay na tips. Una sa lahat, kung hindi ka pa nakakapag-register at nandito ka, kapatid, kapag pula yung pangalan mo doon, yung email mo and so on, at nakapag-register ka na before, tanggap na yan. For example, nitong nakaraan kasi, ano po, nag-open sila ng maaga, di ba? Nag-open sila ng maaga. Now, makinig kang mabuti. Yung mga nag-register at yung kanilang mga processing period, above ng May 7, 'di ba? Above ng May 7. Papasok 'yon basta meron kang screenshot, kapatid. Bakit? Sa mga first timer, hindi niyo pa alam 'to. Mga retaker alam 'to. Ano 'yon? Yung registration online, kapatid, ang kwenta niyan hanggang labas lang. Makinig kang mabuti, ganito kasi yan. Doon sa Napolcom Regional Center, sa labas kayo pipila. Doon sa labas, may taong nakatayo o nakaupo tapos may mesa. Ang unang itatanong sa iyo niyan, may appointment ka ba? Yung appointment ID o number mo, ang titignan nila doon, pati yung date, kapatid, wala silang pakialam. So, ang nangyayari, pag nakita yung screenshot mo, bibigyan ka pa niya ng papel. Bibigyan ka niya ng papel tapos tatawagin ka para pumasok sa loob. Hanggang doon lang yung kwenta ng online registration para lang makapasok ka sa pinto. Huwag mong i-overthink. Basta may processing period ka na above May 7 at nagkulay pula, all goods. Now, hindi ka pa rin nakapag-register. Refresh talaga. Tapos sundin mo yung guide ko doon sa video. Ginawa ko yon with my experience, kapatid. Okay? Now, simulan natin, banatan natin tong free review. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako sa inyo. Marami sa inyo hindi pa rin ako kilala. Ako nga po pala, wait lang, hindi pa nagre-reload to. Wait, one moment. Ako nga po pala si Sir Rolando O. Tubo Jr. Ako nga po ang apat na beses na ba? Apat na beses na po tayong nagtatap sa iba't ibang exams sa buong bansa. 2 beses sa Napolcom, 1 beses sa Penology, 1 beses sa Criminology Board Exam. Now, kapatid, nakikita mo dyan yung dalawang eligibility ko. Nung first take ko ng December, wala akong review nun. Ang aking rating ay mababa. Top 3 ako nun, 88.22. Now, sabi ko, puta, dismayado ako sa top 3, gusto ko top 1. Nakapag-retake ako, kapatid. Nung retake ko na yun, yun yung po yung pinakamataas na rating sa history ng Napolcom, 93.51. Wala pa pong mas mataas doon. Chinek ko na. Ako po ang magiging mentor mo sa ngayong gabi, mga kapatid. At ito po yung si Madam, yung parang head nila sa Napolcom, siya po yung nag-grant ng aking certification ng tayo ay top notcher. Okay? Now, bago tayo magsimula, gusto kong malaman, gusto ko lang makita, ikaw ba ay first taker? Ikaw ba ay retaker? Let me know. Gusto ko lang malaman kung gaano kayo karami. Sige nga, patingin ako. Sino dito mga first taker? Sino mga retake? Patingin ako. Aba.
May nakita ako si Adeline retake, Ronnie Joy retake, first taker si Renzo, Hanilin first take, Anthony retaker, si Frances Lorza first taker, Torres first taker, Fretzy, Joy Nietes first take, Von, maraming first take, si Cecil, si Romel, si Kim, Baan Geraldine Katindig first take, Eman, Liza, Dionel, Josebio, medyo maraming first take, si Jessamay, Riza Jamay, sino pa to? Okay. Nakikita ko napakadami nating first take. Mas marami yung first take. Ashley Jamaica, oy! Marami tayong first take. Almost 50-50 to. May mga retaker and so on. Now, makinig kang mabuti sa akin. Bob, sabi niya, for the second time kahit bigo sa unang average, bumawi. Oh, very good naman, Bob. Nakakatuwa. Napakahusay. Now, bago tayo magsimula, kapatid, sa mga retaker lang ang makakapagpatunay nito. Mga retaker, naaalala nyo ba sa general information yung question about Mario and Aris? 1 to 5 items yon. Yung po yung nandadaya yung isang magkapatid ron. Magpinsan, sorry. Ang nangyari, peke yung eligibility mag-a-apply. Lumabas po yan 1 to 5. Sumunod na lumabas yung magpinsan. Yung isang negro at yung isang maputi. Yung saan, alin? Makinig kang mabuti ha. Ang nangyari dito, happy-go-lucky yung isa sobrang kayod sa pag-aaral. Yun yung sunod lumabas, 6 to 10 items yon. Ang nangyari doon, gustong gamitin ni Dennis T yung mga credentials ni Dennis M. Yun yung sumunod, 6 to 10 items yon, may kwento yon. Sumunod, 11 to 15. Ang question dito, kapatid, ay yung tungkol kay Albert at Manuel. Lumabas po ito kung saan si Albert ay binibigyan ng pera ni Manuel para gawin yung kanyang schoolworks, 11 to 15. 16 to 20, lumabas yung tatay ni Peter, si Nardo at yung nanay ni Peter. Ginugulpe nung tatay, nung stepfather niya, yung nanay niya. Yun yung naglaba and so on, pero nalugi. Lumabas to 16 to 20. Kapatid, mga retaker lang ang makakapagpatunay nito. Mga retaker, alam nyo kung anong sinasabi ko. Tapos, lumabas dito 21 to 30. Ngayon, ano yung lumabas? First Filipino Chief ng PH Constabulary, Rafael Crame. 22, si Benjamin Acorda, current Chief PNP. Combination of all ID, national ID, inherent power of the states, and so on. Lahat yan lumabas. Sa verbal reasoning, kapatid, kabisado ko. Paano ko nangyari to? Sir, paanong kabisado mo lahat ng questions? Sir, bakit kabisado mo lahat? Teka lang, ipopost ko yung recording. Now, binigay ko na sa iyo mga lumabas. Kapatid, bago tayo magsimula ng malala, gusto ko lang patunayan sa iyo na nasa tamang review center ka. Ngayon, bago tayo magsimula, ano ang mga rules natin dito? Nanginig ang betlog ni Ruel. Una sa lahat, gusto ko mag-take notes ka. Bakit? Kahit na akong matalino, kahit na akong kabisado ko lahat, nagte-take notes pa rin ako. Kapatid, kailangan mo talaga yan. Mag-take notes ka, wag kang tamad. Kung ikaw ay nakahiga dyan, putang ina, kamakamot ka ng betlog mo, oy, wag mong amuyin. Puta, kamot-kamot ng singit, o asim, no? Ang asim! Kapatid, wag kang magkakamot dyan. So, take notes, please. Please, kumuha ka ng papel at ballpen. Bibigyan ito ng 15 seconds, kumuha ka ng papel at ballpen. Huwag mong sayangin yung oras mo. Nandito ka na. Bibigyan na kita ng maraming knowledge, tapos kakamutan mo ako ng pek-pek. Wag! Tapos aamuyin mo, ano kaya amuyin ko? Hoy! Kumuha ka na ng papel ballpen. 15 seconds. Go. Dali. Dali. 10 seconds. Kumuha ka na ng papel at ballpen. Huwag nyo kung ganyanin. Huwag nyo kung tamarin. Dali. Okay, 5 seconds. Bilis, kumuha na. Sayang naman to. Minsan lang yung free review. Dali. Okay na. Okay na daw si Jancis. Now, kapatid, may mga sikreto kong ibabahagi sa'yo. Siyempre, mas marami yung sikreto sa mga naka-enroll sa Top Notchers Review. Pero gusto kong alalahanin mo, unahin ko na ngayon pa lang, mag-aral ka ng todo. May pangarap ka, gusto mo maging police, tapos papetiks-petiks ka lang. Tangina kapatid, hindi pwedeng ganyan. Ang goal mo ay maging top notcher. Sir, bakit? Pag top notcher ka, kapatid, tang ina, sobrang ganda ng privilege. Ikaw
ay alin? Priority sa quota. Sir, ano yung quota? Kapag nag-apply ka kasi sa PNP, may quota-quota yan. Ngayon, yung mga top notcher po, hindi na kailangan dumaan sa quota. Kapatid, sila po ay priority. Hindi pa dagdag dyan yung mga bibigay sa yung cash ng iyong school, ng cash ng iyong LGU and so on. Ang goal mo mag-top. Ngayon nakikinig ka sa pinakamataas na rating, sa top 1. Ibabahagi ko sa iyo halos lahat ng alam ko. Now, ano tong answer sheet? Kapatid, kailangan mo ng answer sheet. Lalo na yung mga first taker. Bakit? Ano ang pinaka-problema mo sa exam? Time. Ito ang kinakalaban ng lahat. Sir, kinapos ako sa oras. Sir, sir, anong gagawin ko? Wala na akong oras. Kapatid, bakit? 150 items ang exam. Mamaya ipapaliwanag ko. Bibigyan ko kayo ng answer sheet. Yung mga hindi marin nakarinig, connect to audio, mga bungol. Connect to audio. Nandyan yan sa lower right corner yung headset icon. Connect to audio. Anak ng tokwa. Ayan. Okay? Sunod, confidentiality. Nung nag-sign up kayo, humingan namin kayo ng ID with selfie and so on. Bakit? Lahat ng matutunan mo rito, bawal ka mag-screenshot, bawal mong ikalat yung mga ibibigay ko sa inyong notes and so on. Kapatid, wag mong ilabas yan. Huwag mo ilalabas yung titi mo, wala. Huwag mo ilabas yan. Huwag mo ilalabas. Kakasuhan ka namin ng intellectual property rights. Marami na po kami. Actually, makikita niyo yan. Marami na pong nasampulan. Alam yan ng mga students dito. Alam nila yan. Marami na pong nag-public apology. Sir, sorry po, hindi ko na po ulitin. Kasi bakit? Nasampahan. Kaya, pinapangunahan na kita. Huwag kang mag-screenshot. Huwag kang gumawa ng kahit anong katarantaduhan. Malinis tayo. Okay? May nagagalit sa... Ang sarap sa tenga ng boses mo, sir. Ang sarap ba? Oh, shit. Sorry na. Okay, and lastly, consistency. Sir, ano yung consistency? Sa June 30 ang exam. Kapatid, hindi ibig sabihin ngayon ka lang magre-review, sa Sunday ka lang magre-review, sa Sabado. Wag! Mataas pangarap mo tapos tamad ka. Wag ganoon, pare. Wag. Kailangan mo maging consistent sa pag-aaral. Lalo na yung medyo kinalawang, hindi natin maiiwasan. Huling aral natin, college pa, di ba? So, ang gagawin mo, syempre, practice. Susubukan kitang gabayan. Kaya samahan mo ako. Now, dito na tayo sa magandang usapan. Sir, ilang items po ang exam? Ang exam po ay 150 items. Magsisimula ng alas 8, matatapos ng alas 11. Hindi po pwede mag-screenshot, mag-take notes kayo. Pinakuha ko na kayo ng ballpen at papel. Kumuha na kayo ng ballpen at papel, mag-take notes kayo. Bell Klein, kapatid! Ito yung first ever na nag-enroll sa akin noong June. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Nagtiwala ka sa akin. Okay na, narinig ko na. Okay. Magsisimula ang exam ng alas 8, 150 items. 3 oras yan hanggang alas 11. Kapatid, ano ang passing score, sir? 105 o 70%. Okay? Now, gusto ko makinig ka. Sabi ko sa inyo kanina, ang kalaban mo sa exam is time. May 3 susi para makalaban yung time. Una ay si star, pangalawa ay si ace, at pangatlo ay si answer sheet. Ibibigay ko sa iyo yung isang technique, isesend ko pa sa GC mamaya. Ano po yung answer sheet technique? Kapatid, ganito kasi. Sa mga first timer, kadalasan, medyo nangangamba sila sa pag-shade. Medyo mabagal. Bibigyan kita, isipin mo, 20 seconds ka nag-shade. Times 150. Ano makukuha mo dyan? 3,000 seconds. 3,000 seconds, divide mo sa 60. 3,000 seconds, divide mo sa 60, kapatid. Ano makukuha mo? Ilang minuto ang nasayang? Walang magsasagot? Ako na nga. 50 minutes. 50 minuto ang nasayang mo sa pag-shade. Ngayon, kung ikaw ay nahasa sa answer sheet, kung ikaw, kapatid, ay sanay, mapapunta mo yan sa 5 seconds. Ibig sabihin, nakatipid ka ng almost 1 oras, kapatid. Kasi bakit? 3 oras lang yung exam. Kung sinayang mo doon, meron ka lang 1 minuto per item. Gusto ko lang malaman mo, bakit? 150 items yon, di ba? Ngayon, 180 minutes ang 3 oras.
Pag i-divide mo yan, ang makukuha mo lang is 1.1 minute. Ibig sabihin nun, sa isang question, meron ka lang 1 minuto. Anak ka ng puta. Hindi ka pwedeng magtagal ng sobra sa isang question. Kakainin yung oras mo. So, bibigyan ko kayo ng answer sheet para makapag-practice kayo. Ngayon, yung ACE method at STAR, saka ko na i-share sa inyo. Soon! Now, forward tayo. Ito po yung composition ng exam. Konti lang ang nakakaalam nito. Lalo na yung mga first-timer. Lalo na yung mga first-timer, hindi nila alam to. Ano po yan? Ito po yung composition. Kung may papel ballpen ka, gusto ko isulat mo na ito. 30 items. Ngayon, marami sa inyo mag-aaral ng buong Philippine Constitution, ng 6975, ng CJS, and so on. Hindi yan lalabas lahat. Sayang ang oras mo. 20 items dyan ay social awareness and value judgment. At sa social awareness and value judgment, ito na po yung kwento ni Albert, ni Nardo, at kung sino-sino pa. Anak ka ng puta! 20 items doon, wala kang kailangan aralin. May technique lang para sagutan. Sunod, ang kinuha dyan, 10 items, pumasok dyan yung RH bill, yung sa climate change and so on. 10 items kinuha sa Philippine Constitution, CJS, yung sa PNP Law and History. Pinagkasya nila sa 10 items. Yung iba yung isipin mo ito yung coverage niya, no? Ito ang pinakamadami dyan. Tang ina. Hindi ko bibigay itong PowerPoint. Hindi ka special. Charot. Hindi pwede, kapatid. Ano ka? 20 items. Mag-take notes ka dyan. Ang kinuha sa social awareness and value judgment. Tapos itong apat na ito, 1, 2, and 3, 10 items ang kinuha dyan. Anong ibig sabihin yan? Huwag mong ibuhos ng sobra yung oras mo sa mga yan. Mag-focus ka sa mga lalabas. Bakit? Kapag nag-enroll ka sa ibang review center, putang ina, bubugbugin yung utak mo ng sobrang daming information, hindi naman lalabas. Ano mangyayari? Nag-overload yung utak mo, wala namang kwenta yung laman, parang ang pinakain ng basura. Iba kapag alam mo yung mga posibleng lumabas sa hindi. Sabi ko nga sa inyo, nung first take ko, wala akong review. Nung pangalawang take ko, tangina, master ko na lahat ng lumabas, kapatid. Master ko na, alam ko na kung anong tira ang gagawin. So dito, 30 items na bigay ko na. Verbal reasoning, 35 items, madali lang yan. Mga synonyms, antonyms, and so on, lahat yan may technique. Quantitative reasoning yung math, nahati yan sa dalawa. Ito yan, si quantitative reasoning. Basic math, ang kadalasang lumabas. Walang age problem, walang kahit anong mabigat na problem. Ang pinakamabigat na siguro doon yung putang inang fraction na madali lang din. Kapatid, iba kasi pag alam mo yung lalabas. Okay? So, social awareness and value judgment. Sinabi ko na sa inyo, bigyan nyo ng sobra. At ito, pinaka-importante sa lahat. Ito yung pinababayaan ng lahat ng nagtitake, putang ina. Pinababayaan nila to. Ito ang pinaka-importante sa exam. Sa mga retaker dyan, papatunayan ko na kabisado ko yung lumabas. Sa mga retaker, gusto kong alahanin nyo itong question na ito. May 5 police officer, si Abalos Bautista de la Cruz, nagbus. Si Hernandez at Reyes may personal car. Si Bautista at de la Cruz nakabag. Si Abalos at Bautista naglalakad. Yan ay question 131 to 135. Putang ina, kapatid, kabisado ko po yan. Ang mga tanong doon, una sa lahat, sino ang naglakad? Sino ang may bag? Number 2, sino ang naglakad? Sino walang bag? Number 3, sino ang nagbas at naglakad? Sumunod, sino ang mga hindi nagbag at hindi naglakad? Putang ina, yan yung mga lumabas doon. Basic, kapatid. Sunod, bibigyan pa kita sa mga retaker. Alam nila to. Ano yung lumabas? Isa pa, bibigyan kita. Visa question. May 5 magkakaibigan na mahilig mag-travel. Si Ronald, si Fe, si Tess, Jay at Paul. 4 sa kanila may visa papuntang Russia. Si Fe ang visa niya papuntang North Korea. Lahat sila may visa papuntang North Korea maliban kay Ronald at Paul. Si Tess at Fe walang visa papuntang Ukraine. Putang ina! Alam ko sa mga retaker, alam nyo to, lumabas to. Now, anong unang tanong doon? Sino may pinakamaraming visa? Si Jay. Anong bansang may pinakamaraming napuntahan? Saan? Kapatid, Russia. Bakit? Yung Ukraine at North Korea, tag-3 lang. Sunod, sino may pinakamaraming nakapunta ng Ukraine? Si Ronald, Paul at Jay. Sino nakapasok sa North Korea? Fe, Jay, and Tess. Tangina, kapatid, yan yung mga lumabas. Kung retaker ka, alam mo to. Ano pa?
Lumabas sa word analogy yung petal flower, Thai bicycle, yung copper, bronze, silver, gold, platinum, fetus, newborn, child, youth, adult, root tree, trunk, leaves, flower, fruit, denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Kapatid, putang ina, yan yung mga lumabas. Kabisado ko lahat yan. Sabi ko sa inyo, kaya wag ka mag-enroll sa mga walang kwenta. Bakit? Sayang ang oras mo. Bibigyan ka ng maraming basura tapos hindi lalabas. So yan yung mga lumabas. Ito ang isa sa pinaka-importante. Bakit? 36% kapatid kinuha dito. Ito ang magsasalba sa'yo. Ito ang magsasalba sa'yo. Bakit? Isipin mo 60% yung tatlo. Ito almost 40%. Kapatid, napakadali, di ba? Now, punta ngayon tayo rito. Ang ating subject for tonight is criminal justice system. Yan po ang ating subject. Magpapakatotoo na ako sa'yo. Bakit? Hindi. Marami ang kinuha dito. Sinabi ko nga sa'yo, yung Philippine Constitution, PNP Law and History, CJS at Current Events, pinagkasya sa 10 items. Putang ina, kapatid, nagsiksikan sila doon. Okay, nagsiksikan sila doon. Ilan lang kinuha sa CJS? Magpapakatotoo ako sa'yo, kapatid. Ang unang lumabas dito, prosecution. Ano ang tanong dyan? Sa mga nag-retake, ito, pillar of criminal justice system that brings the truth before the court. Brings the truth before the court ang keyword. Ano sagot? Prosecution. Sunod, pillar of CJS which focuses on rehabilitation of the offender. Ano sagot? Corrections. Kapatid, putang ina. Yun lang yung lumabas doon halos sa criminal justice system. Meron pa yung pangatlo pero inherent power of the state na yun sa Philippine Constitution. Yang dalawang yan lang ang lumabas sa criminal justice system. Hindi natin papahabain yung review. Etong dalawang to. Ito lang yung dalawang lumabas. Pero ngayong gabi, pag-aaralan natin yan. Bakit? Kasi baka may ibang itanong sa'yo, ibibigay ko lang sa'yo yung mga posible. Bakit? Pag itinuro sa'yo ng iba to, puro basura. Ayoko, di ako nagtuturo ng basura. Sayang oras. Now, ganito pacing natin. Makinig ka. Pag sabi kong isulat mo, wala kang gagawin kung hindi isulat agad. Sulat mo lang. Pag sinabi kong huwag mong isulat, huwag mo isulat. Ganun lang kasimple. So, criminal justice system, bago tayo magsimula, ang mga criminologists mayayabang dito. Bakit? Kasi alam to ng mga criminologists, kapatid. Unang pilar ng criminal justice system, isulat mo. Law enforcement. Kapag hindi ka criminologist, hindi ka pamilyar dito. Sulat mo na, law enforcement. Okay? Number 2, isunod mo. Lagay mo letter P, prosecution. Sulat mo kapatid ngayon na. Ang pillars ng criminal justice system. Now, sunod. Bigyan mo natin ng sunod. Court. Yung pangatlo is court. Dapat sunod-sunod yan. Kang, wag kang magkakamali na hindi sunod-sunod. Sunod. Corrections. Lagay mo corrections. At pinakauli, community. Yan po ang 5 pilar ng criminal justice system. LPCCC. Kapatid, yan po yung 5 pilar. Ano pong lumabas dyan ulit, sir? Ito, prosecution pillar at correction pillar. Now, marami sa inyo na hindi pa kabisado to. That is okay. Ipapaliwanag ko sa iyo ngayon to ng pinakamadaling paraan. Kailangan ko ng volunteer. Nandito si Roel. Si Roel. Kailangan ko ng chicks. Sino ang chicks dyan? Kailangan ko ng... si Ashley na lang. Ashley Jamaica Lim, kapatid. Good evening. Si Roel and Ashley. Ngayon, ganito. Ito yung lagi kong kwento. Bakit? Mahilig sa katarantaduhan ng mga Pilipino eh. Wag niyo nating i-deny. Mas madaling maalala pag katarantaduhan. Tangina kapatid. Ganito yan. Isang gabi, etong si Roel, matagal nang nagnanasa kay Ashley. Sheesh! Sabi ni Roel, Ashley, hatid na kita sa inyo. Sabi ni Ashley, ayoko, sorry, gusto ko lang mapag-isa ngayong gabi. Sabi ni Roel, Ashley, sige na. Matagal na silang magkaibigan actually. Nagkakilala sila sa Napolcom review ng PT Mentoring. Nagkita sila. Ang problema ganito, kapatid. Nung nagkita na sila, tang ina. Hindi na gusto ni Ashley nakita niya. Ay, putang ina. Charot. Now, sabi ni Ashley kay Ruel,
Sorry, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Gusto ko na umuwi. Si JC pala yung para sa akin. Ah, puta! Ang sakit. Ang ginawa ni Ruel, makinig ka. Gabi na yun eh. Sinundan niya pa uwi si Ashley ng Patago. Nung malapit na sa isang madilim na eskinita si Ashley, anong nangyari? Putang ina, kapatid! Hinila niya sa damuhan! Inila niya si damuhan doon si Ashley. Pagkatapos, putang ina, kapatid. Oh, sabi ni Ashley, Ruel! Ruel, wag! Wag, Ruel! Tang ina, kapatid, oh, inangat! Tapos, pinunit! Tapos, pinasok. Putang ina. Oh! Nanginig si Roel habang lumalabas ang makatas na gatas. Kinaumagahan, namaga ang pekpek ni Ashley. Galit na galit siya kay Roel. Tangina mo, pinagkatiwalaan kita. Magtropa tayo sa review. Tangina mo. Galit na galit. Kinasuhan ni Ashley. Anong ginawa ni Ashley? Nagpunta siya sa pulis. Yun po ang law enforcement. Ang trabaho ng law enforcement, dalawa. To arrest and to investigate. Okay? To arrest and to investigate. Now, nung nagsampa ng kaso si Ashley, ang ginawa ng pulis, inaresto si Ruel. Pagkatapos arestuhin ni Ruel, syempre, kailangan ng ebidensya para magamit sa korte. Nag-imbestiga yung pulis. Okay, putang ina. So, anong nangyari sabi ni Ruel? Tangina mo, Ruel! Tangina mo, sabi mo kakain lang tayo pero ako yung kinain mo. Ganon. Nakulong si Ruel. Ngayon, dalawa ang trabaho ng law enforcement. To arrest and to investigate. Yung impormasyon na kinuha nila to investigate, dadalhin nila yan sa prosecution. Ang trabaho ng prosecution ay simple lang. Alin? Maghanda ng sapat na ebidensya. Yun lang yun, kapatid. Tignan kung mabigat yung ebidensya para maiakyat sa korte. Yun lang ang trabaho. So from prosecution, ipapatawag yan si Roel, tapos isasampa yung kaso sa court. Ang korte, kapatid, simple ang kulang paliwanag. Ang trabaho niyan, sabihin kung kinain ba, pinasok ba ni Roel ang kanyang hotdog doon sa melon ni Ashley. Yun lang ang trabaho ng court. Sabihin kung guilty ka o hindi. Roel, ginatasan mo ang melon ni Ashley. Ikaw ay guilty. Yun ang trabaho ng korte. Guilty or not. Now, kapag naging guilty si Roel, syempre, makukulong. Kung not guilty, syempre, kapatid, uuwi na yan. So, pag nakulong yan, pupunta yan sa corrections. Kung saan, pagsisisihan niya yung pagpapaputok niya. Ay, guilty daw, tang ina, patay, naputukan si Ashley. So, naputukan na nga, na guilty. Yan si Roel ay makukulong, magre-rehab, pagbabayaran yung ginawang masama. Now, pagkatapos niyang pagbayaran yung ginawang masama, siya ay babalik sa community na isang rehabilitated na tao na. Yan po ang criminal justice system. Sobrang basic, kapatid. Ito pong sistema na to ay parang sa Jollibee. Sa Jollibee, pupunta ka doon sa cashier o order ka, sabihin ng cashier, o B1, B2, yung order dito iced tea. O maarte yung customer, gusto Thai part. Thai part daw. Thai part daw gusto, putang ina na ito eh. So, so, ganun yan, kapatid. Parang ganun yung criminal justice system. So, yung kitchen doon, magbibigay ng order mo, tapos kakain ka na. Ganun din to. Ito yung proseso kung papaano yung mga taong nagkamali ay itinatama ng ating gobyerno. 'Di ba? So, yan po ang criminal justice system. So, meron ka ng idea, pwede na tayong magpatuloy. Huwag mo nang basahin yan, para lang tayong tanga. Hindi tayo nagbabasa ng ganyan. Parang tanga yung mga ganyan. Alam mo yung review na, no? It is the machinery of the state or the government which imposes the rules of conduct necessary to... Ayoko nang yan, parang tanga naman yun. Pag pumasok ka sa ibang review center, ganun kasi yun. Ang ina, sabi ko, nung nag-aral ako, hindi ko gagayahin to eh. It is a systematized process which government... Wag, ayoko na parang ganun, review tanga. So ngayon, sisimplihan ko lang. Anong criminal justice system o CJS?
Ito yung proseso kung saan yung mga taong nagkamali ay itinatama. Yun lang. Etong taon to, may ginawang mali, ikulong, itama. Itong taon to, arestuhin, investigahan, and so on, itama. Ito yung ginagawa ng gobyerno para masigurado na yung gumagawa ng mga mali ay nababayad sa kasalanan nila. Ganun lang kasimple ang CJS, kapatid. Okay? Huwag natin gawing komplikado ang review. Now, alam niyo na tong crime. Siyempre, may ginawa kang masama. Ay na, basic yan. Hindi mo na kailangan mag-isip. Criminal law, ito na yung batas. Hindi yan lumalabas. Kapag meron kang ginawang mali, siyempre, kapatid, nakabase tayo sa batas. Now, meron akong tanong. For example, makinig. Makinig ha. Pinagbawal ko ang pagdajakol. Bawal na magjakol starting May 6, 2024. Ngayon, itong si Ruel at itong si Prince Elijah, si Jason at Ronnie Joy, jakol ng jakol. Dati, kahapon. Pagkagising, jakol. Pagkakain, jakol. Pagkaligo, jakol. Kapatid, naglagay ako ng batas na bawal na magjakol. Ngayon, pwede bang kasuhan yung dalawa? Nakalagay sa batas o meron tayong maxim, nullum crimen, nulla poena sine lege. Anong ibig sabihin nun? There is no crime when there is no law punishing it. Ibig sabihin, wala kang ginagawang masama kung wala kang nilalabag na batas. Yun lang yun. Okay? So, dito, meron tayong batas. Siyempre, yung nagsasabi, bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal magjakol. Hindi, wala pang ganun batas. Now, next tayo. Alam mo na to, yung gumawa ng pagkakamali, criminal. Hindi ko na ipapaliwanag to. Pag pinaliwanag ko pa to, paano na lang akong tanga? Ano tingin ko sa'yo? Bobo? Di ka naman bobo eh. Next! Huwag mo na basahin yan, di yan lumalabas. Now, gusto ko i-take note mo tong mga to. I-take note mo to. First pillar, law enforcement. Sila ang nagpapatupad ng batas. Second pillar, take note mo, yung nag-aasikaso ng pagsampa ng kaso sa isang tao. Yun lang yung prosecution. Nag-aasikaso ng pagsampa ng kaso sa isang tao. Third pillar, simple lang to, kapatid, huwag natin gawing komplikado. Ang nagsasabi kung ikaw ay guilty o hindi. Guilty ka ba o hindi? Yan ang trabaho ng court. Now, sulat mo, bigyan kita ng 10 segundo. Law enforcement, nagpapatupad ng batas. Ilagay mo na dyan, dalawa trabaho niyan. To arrest, to investigate. O, dali, sulat, sulat, sulat. Huwag ka nang tamarin, anak. Anong tokwa, di ka sinigang. Sulat. Now, kung naisulat mo na yan, hindi, ganito na lang. Huwag ka na pala magsulat. Ibibigay ko na lang tong recording nito sa inyo. Sabi ko kasi kanina, hindi ako magbibigay ng recording. Pero kung nakapagsulat ka na, okay yan, kung nasasabayan mo ako. Kasi gusto ko tuloy-tuloy ang flow. Now, ibibigay ko na lang yung recording. Kasi sabi ko kanina, hindi ko ibibigay yung recording eh. Doon sa Telegram group, ilalapag ko tong recording para mabalikan niyo. Okay? Ilalagay ko tong recording. Kahit wag ka na pala magsulat, sige. Ibibigay ko na lang yung recording. Para tuloy-tuloy ang review natin. Okay? So, ano yung fourth pillar? Correction. From the word correction, di ba correct nga eh. Correct. Correct, correct, correct. Now, ang trabaho ng correction, itama ka kasi nagkamali ka. Kinantot ni Roel si Ashley, nagjakol si kung sino man, and so on. Ang trabaho ng correction ay ibalik ka sa society na matino. Yun lang yun. Pagkatapos, after kang i-correct, ibabalik ka na sa normal na mga tao. Balik ka na dito, normal ka na ulit, gago. Yun lang ang criminal justice system. Kung napansin nyo, sobrang basic lang. Ang problema kasi ganito, sa ibang review center, ibang nagtuturo, pinagmumukha nilang mahirap para kunwari matalino sila. Hindi totoo yun, kapatid. Ganito kasi yan. Alam nyo ba mo? Puta, parang tanga, di ba? So, ganun natin simple lang. Now, ito, law enforcement, kapag ang isang tao ay inaresto, ang tawag sa kanya suspect. Pag dinala yan sa prosecution, ang tawag sa kanya ay respondent. Pag yan ay nasa korte na, yan ay akusado. Sunod, pag yan naman ay nasa corrections na, nasa kulungan na, ang tawag dyan ay convict or PDL. Person deprived of liberty. Anong ibig sabihin nun? Tao
tinanggalan ng kalayaan. Yan ang Tagalog niyan. Tao, tinanggalan ng kalayaan. Person deprived of liberty. Sunod, pag nakalaya na yan, yan ay ex-convict o kaya yan ang tatawag ay GOPI. Ano yung GOPI? Graduate of Penal Institution. Yan po ang tawag pagbalik na sa community. Okay? Forward tayo. Puntahan natin ang law enforcement. Now, sinabi ko na sa inyo, dalawa lang ang trabaho ng law enforcement. Ang trabaho niyan ay mag-arrest and investigate. So, nung kinantot ni Roel si Ashley, di ba, pinutukan. Sinong aaresto kay Roel? Ang aaresto kay Roel ay PNP. Inaresto si Roel, dadalhin niyan sa lock-up jail. Kung saan, inaasikaso yung kaso laban sa kanya, doon muna siya ikukulong. Sa lock-up jail. Now, sir, bakit nasabing initiator or prime mover? Bakit napaka-importante ng law enforcement? Simple lang. Kapag may wala kang naaresto, anong kwenta ng prosecution, ng court, ng correction at ng community? Walang kwenta lahat yun kasi wala namang hinuli. Siya ang pinaka-importante, siya ang initiator, siya ang nagpapasimula ng criminal justice system. Kung walang naaresto, edi walang kwenta yung criminal justice system. Now, ano trabaho? Nabanggit ko na kanina. Mag-aresto, mag-imbestiga. So for example, sa kaso kanina, dinala ni Roel si Ashley, hinila doon sa damuhan. Tinira, tangina mo Ashley, ito na, gagastos na kita. Putang ina. Nung ginatasan niya yun, na aresto, yung tamod niya nakuha doon sa Pempem. Magiging evidence po yun. Yung tamod, yung buhok ni Ashley sa kuko niya, and so on and so forth. Lahat yan, kapatid, gagamitin at ibibigay sa prosecution para gamitin na ebidensya. Okay, malinaw? Forward tayo. Sir, akala nila mama nanonood ako ng porn. Shout out po sa nanay ni Jocelyn Morta, hindi po to porn. Forward tayo. Now, wag mo na isulat ito, papaliwanag ko na lang. Ang trabaho ng law enforcement, alin? Siyempre, yung mga gumagawa ng krimen ay matanggal. Bawasan yung mga gumagawa ng mali through patrol at manghuli. Masyado ng komplikado pero dalawa lang ang importante dyan. Reduce crime and arrest offenders. Yun lang talaga ang pinaka-importante nilang trabaho. Sir, paano nare-reduce ang crime? To police visibility. Or, tinatawag natin tong alin? The destruction of opportunity. So, anong ibig sabihin yan? Ganito yan. Meron tayong tinatawag na crime triangle. Ang crime triangle na hati sa tatlo. Opportunity, capability, at alin? Opportunity, capability, tsaka intent. Hindi mo kayang putulin ang titi ng lahat ng lalaki para walang mang-rape. Capability yon. Yung titi nila, syempre, pinapasok. Hindi mo kayang tanggalin yan. Hindi mo kayang tanggalin yung intent or motive. Ano, tatanggalin mo yung mga utak ng tao, hindi. Ano kaya mong tanggalin? Opportunity. Okay? Opportunity. Kapatid, kunyari, nung gabi nakakantutin ni Roel si Ashley, may dumaang polis. Tingin mo ba itutuloy ni Roel? Hindi, di ba? Kasi natatakot siyang mahuli. Yon ang pinapatay ng patrol, yung opportunity to commit crime. Ganun lang kasimple. So, nababawasan ng crime pag may mga polis na nagpapatrol. Okay? Forward tayo. Huwag mo na isulat yan, di lumalabas. Ito ang mga law enforcement agency sa Pilipinas. Kapag ikaw ay nakakuha ng NAPOLCOM eligibility, pwede mong gamitin yan sa PNP, Philippine Coast Guard, dito. Diyan ang mga pwedeng paggamitan yan. Dito hindi, dito hindi. Actually, yung tatlong yun. So, marami kang pwedeng applyan, kapatid. Napakadami na opportunity. Huwag mo na isulat to, hindi yan lumalabas. Pero may tatlong importanteng law enforcement agency. PNP, NBI, at BIR. Bakit kasama si BIR? Saan ba galing ang pera ng bansa? Hindi sa BIR, sa tax mo. So, wag mo na isulat to, hindi ito importante. Now, punta tayo sa PNP. Importante ito. Ang PNP ay binuo noong DILG Act of 1990. Kasi bago magkaroon ng PNP, nagkaroon tayo ng Philippine Constabulary. Sir, ano yung Philippine Constabulary? Ito yung sinakop tayo ng mga Amerikano, gumawa sila ng sariling police noong 1901 to 1991. Yan ang police natin before. Nagkaroon ng medyo problema dito, mahabang kwento yan, i-discuss ko yan sa PNP Law and History.
Pero ang fact is, gumawa tayo ng sarili nating police, hindi na constabulary ang tawag. So, ito po yung batas, RA 6975. So, magpunta ka doon sa ating recording, i-take note mo. Next, huwag mo nang isulat ito lahat, hindi yan lalabas. Hindi yan lalabas, paunahan na kita sa ibang review center. Oh, enforce all laws and ordinances relative to the protection of lives and properties. Maintain peace and all. Parang gago, di ba? Alam mo yung marunong. Gusto mong sabihin sa nagtuturo, opo, marunong din po ako magbasa. Opo, ako rin po magbasa putang ina. Kaya hindi na natin wag mo na isulat yan. Wag mong sakitin yung ulo mo. Now, ito importante. Arrest. Arrest is the taking of a person. May mga criminology, magagaling dyan, mabibilis. Arrest is the taking of a person. Butit. So kapatid, aresto, kinukuha mo yung isang tao dahil siya ay nagkamali. Now, para mag-aresto, kailangan mo ng warrant of arrest. According yan sa ating Section 2, Article 3, Bill of Rights ng 1987 Constitution. Hindi pwedeng arestuin ng tao ng walang warrant of arrest except, ano yon? Rule 113, Section 5. Ano yung Rule 113, Section 5? Ito yan. Pwede mong arestuhin ng tao pag nakita mo na alin, gumagawa siya ng krimen. Nakita mo si Ruel, kinakantot si Ashley. Ashley, ito na. Pwede mo siyang hulihin on the spot. Pangalawa, nakita mo si Ashley sumigaw, tulong! May tamod ako ni Ruel! Gago rapist yan! Pwede mo yung hulihin kahit hindi mo nakita. Kasi kapatid, meron ka nakitang babae na puro tamod yung muka, tapos may nakita kang lalaki, walang short, tumatakbo. Meron kang sapat na knowledge na baka yan ay nag-commit ng crime. At pangatlo, yung mga nakakulong na o mga naaresto na, mga fugitive, yung mga takas, pwede mo yang arestuhin. So, pwede ka palang mang-aresto ng walang warrant? Yes. Basta pasok dito sa tatlo. May nagtanong sa akin before, kung naalala nyo, yung nanagasa ng traffic enforcer, Sir, bakit nakapag, ano pa yon interview? Anong dahilan kapatid? Bakit hindi inaresto agad? Number one, hindi siya na-aresto on the spot. Hindi. Mayaman kasi, tapos nakatakbo. Hindi siya na-aresto on the spot. Hindi rin siya na-aresto ng inflagrante delito kasi wala na siya doon. So, nangyayari, bago siya arestuhin ngayon, nakapag-interview pa yon, kailangan na ng warrant. Kasi hindi siya pumasok sa tatlong ito. Kahit nakita na natin ang sinagasaan and everything, pero hindi nakuha itong tatlong to, hindi na pwedeng arestuhin yon. Okay? Gusto ko lang malaman mo yan. Next! Huwag mo nang isulat yan. Yan lumalabas. Prosecution tayo. Yes po, tapos na po yung hot person. Mga kapatid, hihingi lang sana ako ng konting favor para sa ating free review. Magbe-break tayo ng 5 minutes, 8:47, tapos babalik tayo ng 8:52. Pero saglit lang. Bago tayo magpaalam sa isa't isa, meron akong iniwan na link doon sa group chat. Nakalagay dyan, for page review. Ngayon, i-chat ko ngayon. Click mo yung link. Ako yung nakikiusap sa'yo, magbigay ka ng honest review. Kung pangit yung review and so on, lagay mo doon and so on. Gusto ko lang ng honest review para sa'yo. Yung mga iiwan ng review, nakakapag-exam po sila mamaya. Bibigyan ko kayo ng link, i-open ko sa inyo yung link ng exam. So please, mag-leave kayo ng honest review kung ano yung naranasan nyo sa review and so on. Pwede kayong maging honest. Meron kayong 5 minutes, go on, iwan ka lang ng review kapatid, tapos ituloy natin si prosecution. Tandaan yung mga mag-iiwan ng review, bibigyan ko ng link para ma-practice nyo yung inaral nyo mamaya. So start tayo ng break, 5 minutes, iinom lang ako ng tubig. Babalik ako after 5 minutes. Sandali lang ha, matugtog muna tayo. Happy birthday nga pala dun sa may birthday dyan. Nakalimutan ko yung pangalan mo. Happy birthday sa'yo. Ito'y para sa'yo.
Nag-iwan ako ng guide. Pupunta kayo dito sa page. Ayan. Tapos, punta ka lang sa page natin, i-click mo yung reviews. Nag-accept ako ngayon. Nag-accept ako ngayon. Kapag hindi ka pa na-accept agad, ulitin mo lang yung apply. Pag hindi ka pa na-accept agad, click mo, apply ka lang ulit. Nag-accept ako ngayon. Basta tama na yung pangalan. Nag-accept ako ngayon. Ito, nag-accept ako. So, ganyan lang. Pagkatapos nyo mag-review sa page, makakapag-exam kayo mamaya. Okay? Makakapag-exam kayo. Makakalusot yung exam nyo. So, last kanta, tapos start na ulit tayo. Review na kayo. Dali, review, review, review. Tapos start na ulit. At tapos na yung kanta. Mga kapatid, again. May mga nagtatanong, saglit lang, sasagutin ko yung mga tanong nyo. Para makapag-exam mamaya, siguraduhin nyo nakapag-review kayo ng page ha. Kapag naka-review ka na before, thank you, Joe San Marie. All goods. So, again, nag-heart ako ng mga ano nyo. Pag na-heart ko na yan, solid na yung exam mo mamaya. Ngayon, makinig muna, makinig. Yung top 1 sa exam mamaya, gawin ko na siguro hanggang top 3. Top 3. Kahit malugi ako ng konti. Sige. Top 1, top 2, top 3. Ililibre ko ng top notchers review. Putang ina! Yung worth na 3,500 na top notchers review, kapatid, ililibre ko sa inyo. Doon sa top 1, top 2, top 3. Galingan mo, makinig ka. Top 1, top 2, top 3. Libre na yung tag 3,500 na top notchers review. Ngayon, may nagtanong, sir, magkano ba yung review mo? Ngayon, kayong mga nandito, bibigyan ko kayo ng discount. Ang halaga ng review natin is 3,499.
Ngayon, bibigyan ko kayo ng discount. Kayong nakikinig rito, di-discountan ko kayo. Meron kayong discount na 1,000. Medyo mabigat pa rin, sir. 2,499. Ganito na lang. Para madali. Kahit 499 lang muna yung bayaran mo. 499 lang. Makasama ka lang sa review, kapatid. Makasama ka lang sa review. Makasama ka dun sa Top Notchers review. 499 lang yung bayaran mo. Yung balanse mo, saka mo na problemahin yon. Para mapatunayan mo sa akin na magaling tayo. Para makasama ka, hindi mo kailangan magbayad ng 2,499. Ngayon ko lang to ibibigay. One time lang. Unang mag-e-enroll na 50, open lang tong 499. So, unang 50 na mag-e-enroll, 499 lang ang kailangan yung bayaran. Ito ay discount ngayong araw lang na ito. Let's say, ano yan? Monday hanggang Wednesday. Unang 50 ang magre-review, 499 lang ang kailangan yung bayaran. Sorry na, Ruel, I love you. 499 lang. Tapos, sa ano yung balance mo, sa ano natin problemahin yan. Okay? Teka lang, sisend ko yung link doon sa GC. Kapatid, 499 lang. Tapos yung balance mo, huwag natin problemahin yon. Huwag natin problemahin yon. Teka lang ha, send ko yung, may mga nangingi ng link kasi. May mga nagtanong, sige, magbibigay ako. So, unang 50 na mag-enroll, 499 lang ang kailangan mong bitawan. Tapos yung balance mo, sa ano natin problemahin pag naka-enroll ka na. Isa-send ko yung link sa Telegram. May mga nagtatanong kasi. Ayan. Okay? Unang 50, ikaw ay kasama doon. 499 lang. Wala ka nang babayarang mabigat na 2,499. 499 lang, puta. Mag-enroll ka ng iba. Basura yung turo. Ito, kapatid. 499 lang. Unang 50 mag-enroll, i-discount ko kayo. Yung balance, saka na natin problemahin yon. Kahit next month o next year. Charot lang. So, yan. 499 lang. First 50 na mag-enroll. Now, sir, anong kasama sa Top Notchers Review? May nagtanong. Kasama na po lahat ng area, math, logical, lahat, kapatid. Lahat ng sekreto ko kung bakit ako tuloy-tuloy na nagtatap. Lahat ng sekreto ko bakit ako tuloy-tuloy na nagtatap, ibibigay ko sa inyo. Lahat ng sekreto ko kung bakit ako tuloy-tuloy na nagtatap, ibibigay ko sa inyo. Sinend ko sa Telegram yung link, sasend ko na rin dito. Sige. Okay? 499 lang, puta. Okay na yon. Tapos magkakaroon ka ng konting balanse, saka mo natin problemahin yon. Importante makapag-review ka na. Yung final coaching, 999 yon. Pero hindi kasi worth it yon. Kasi isipin mo, hindi, 1 linggo lang yung final coaching kesa sa Top Notchers Review. Binigyan na kita ng discount. Pag nag-enroll ka sa Top Notchers Review, sige, ililibre ko na rin yung final coaching. Putang ina. Oh, halagang 4,500 na yan. Halatang Isipin mo, kapatid, 4,500 na yun. 499 lang una mong kailangan bayaran. So, sa mga gustong sumama, may nagtanong lang kasi, ayaw ko nga i-discuss kanina. Kung walang nagtanong, hindi ko naman i-discuss. So, ayan, 499 lang. Pwede ka lang sumama sa review. Puta, ganyan lang kamura, kapatid. Nakakasama ka na, makakapakinig ka na ng mga solid na turo. So, yun lang. May nagtanong, diniscuss ko. So, proceed na ulit tayo. Now, yung papel at ballpen mo, 499 yung down payment, kapatid, para makasama ka sa turo. Okay? Now, kapatid, prosecution na tayo. Ang prosecution, marami pang daldal kasi ito. Pero ito lang yung, sorry na, Danica Castillo. Ngayon ko lang kasi ito pinatupad. Kasi dati, basta, komplikado yung sitwasyon. Ngayon ko lang ito pinatupad. Bagong bago. Sir, 299.999. Ano yun? Ang normal na value, yung top 1, top 2, top 3, makukuha nila ng libre to. 3,499 yung review, di ba? Bibigyan kita ng discount, 1,000. 2,499 na lang. Mabigat pa rin. Ang kailangan mo nalang bayaran, 499. Yun lang pa rin. Huwag mo na munang bayaran yung 2,000. Huwag natin problemahin yan. Saka natin problemahin yan. 499 lang muna kailangan mong bayaran. Pagkatapos nun, ililibre na rin kita ng final coaching worth 999. So, yung mga nakakapakinig nito ngayon, sobrang swerte nyo. Okay? So, kung makukuha mong value for 499, so, nasa inyo yan. Kung gusto mong sumama, diniscuss ko lang kasi may nagtanong. Sinend ko na dito, pati doon sa Telegram, ayan. Yung mga naka-enroll sa Penology Review, may discount din kayo. Malaki discount nyo. Mag-message kayo sa page. Message kayo sa page. Sobrang swerte nyo kasi dati hindi ko pa pinapatupad to ngayon. Hindi ko pa to pinapatupad dati. First time in ever.
First time lang to. 499 lang kailangan mong bayaran, kapatid. Hanggang June 30, syempre magbabayad ka kahit paunti-unti. Malaki discount niya, Danica. Message kayo sa page. Yes po, may Penology and Fire tayo. Yes, pwede pa po hanggang bukas. Marami yan. 50 slots yan. 50 yan. Marami yan. Huwag kayong mag-alala. Si Marjo. Sorry na, Marjo. Dati kasi nagpaplano sila sa batch Lagablab. Sino top 1, top 2, top 3. Nagulat sila ako yung top 1. So, okay na yan. Huwag natin pag-i-discuss muna to. Again, kapatid, 499 lang ang kailangan mong bitawan ngayon. Okay? Ang magiging balance mo, syempre, 499 minus 2, 499. Sobrang baba na lang. So, hanggang June 30, kapatid. Mura na lang yun. Bayad-bayad ka na lang sa balance. So, makakasama ka na sa review, makakasama ka na sa mga exam natin, and so on and so forth. Okay? Okay? 499 lang. Sinend ko na. Yes, meron tayo sa Penology, meron tayo sa Fire. Yes po, installment na po talaga. Kaya nga sabi ko 499 lang. Meron din po sa Civil Service. Okay, maya natin pag-usapan yan. Tapusin natin tong review. Bibigay ko yung details sa mga gusto sumama. First 50 na mag-e-enroll, 499 lang. Okay? Review na muna tayo. Now, may nagtanong, ngayon lang po ba ang review? Kapag meron akong bakante, kasi meron akong hinahinawakang review, Penology, Fire Top Notcher, pag puno na yung 50, iisipin ko kung magdadagdag ako. Pero mag-a-announce naman ako sa GC kung puno na. Mag-a-announce din ako kung puno na. Okay? Hanggang Wednesday, sige. Kahit sige, hanggang Friday. I-allow ko yung Friday. Hanggang Friday, sige, 499. Okay? Hanggang Friday. Rolando Tubo, yung pangalan ng Gcash. Siyempre ako yun. Sobrang mura na yan, kapatid. Okay? Proceed na tayo dito. Gusto ko nang para matapos natin. Extend ko hanggang Friday. Okay, now. Kapatid, prosecution. Prosecution. Excuse me. Sinabi ko na sa inyo, ang trabaho ng PNP, mag-imbestiga. Investigate. Now, after mag-investigate, yung mga nakuha nilang ebidensya and everything, yung tamod ni Roel, yung buhok ni Ashley, and so on and so forth, lahat yan dadalhin sa prosecution after ma-process ng crime lab. Bakit? Yan po ay evidence na i-evaluate niya. Now, meron pa kasing relevance and competency. Pag nag-criminology ka, alam niya yan. Hindi natin di-discuss yan ngayon. Pero ang trabaho lang ng prosecution, wala po akong sinabi, teka lang ha, wala akong sinabing wala ng free review. Magkakaroon, depende sa availability ko. Ang priority ko kasi, yung mga naka-enroll. Kahit naman sino yun ang magiging priority. Pero pag nagkaroon ako ng free time, pwede ako magbigay. Okay? So, prosecution, kapatid, again, trabaho is tignan kung mabigat ang ebidensya. Sir, bakit? Maraming nagsasampa ng mga kaso, may mga walang kwenta and so on. Sa prosecution pa lang, nasasala, na-filter na. Kung worth it ba na isampa yung kaso sa court? Bakit? Bago isampa yung kaso, pag nasa court na, puta sakit sa ulo, ang daming problema, daming babayaran. So sa prosecution, pag kulang yung ebidensya and everything, hindi na yan isasampa sa court. So ang trabaho ng prosecution ay walang iba kung hindi i-check ng mabuti yung evidence. May laban ba tayo? Yun ang tanong. Makinig ka, ang pinakatanong sa isip ng prosecutor, may laban ba tayo? May bigat yung ebidensya. Bakit? Doon sa prosecution, kung kulang yung ebidensya, hindi na yan iaakyat sa court. Bakit? Sayang ang oras, sayang ang pera. Okay? Now, let's move forward. Huwag mo nang problemahin yan. Huwag mo nang problemahin yan. Hindi yan lumalabas. Hindi yan lumalabas. Hindi yan lumalabas. Sa Criminology Board Exam, ito pakisulat. Ayaw mo na isulat pala. Naka-record naman to. Sino nag-i-issue ng warrant of arrest? May tanong kasi minsan lumalabas. Sino ang pwede mag-issue ng warrant? Hindi si mayor, hindi police. Isa lang po ang pwedeng mag-issue ng warrant. Walang iba kung hindi si judge. Uulitin ko, walang iba kung hindi si judge. Nakalagay po yan sa Section 2, Article 3, Bill of Rights. Now, ngayon, kapatid, meron tayong tinatawag na Miranda rights. At nakalagay sa Constitution natin, ano nakalagay? Kapag si Roel walang pera, makinig kinasuhan siya ni Ashley. Kinantot mo ako, magkaibigan tayo sa review, ba't mo pinutok sa loob? Okay, kapatid, ano mangyari? Wala siyang sariling abogado.
Ang ating bansa ay may tinatawag na Public Attorney's Office. Very good. Alam na alam ni Roel kasi lagi siyang kumukontak dito eh. Now, sorry na Roel. Okay. So, ang trabaho ng PAW, ipagtanggol ka sa korte. Bakit? Makinig, hindi lahat alam to. Sa korte, may tatlong tao. Isa, dalawa, hindi. Gawin natin green si Judge. Gusto ko green siya eh. Kasi green-minded daw. Green, si Judge. Tapos, ang ganda ng ngiti oh. 'Di ba? Tapos, ayan. Yung green, anong trabaho? Ang trabaho ni Judge ay sabihin kung guilty ka o hindi. Yun yung trabaho ni Judge, kapatid. Yung trabaho naman ng ating prosecution ay makulong ka. Ang gusto niyan, putang ina mo, rapist ka, Ruel, putang ina mo, makulong ka. Magbo-provide yan ng evidence para makulong ka. Ang trabaho ng defense ay ipagtanggol ka. Magbibigay ng dahilan, hindi. Kasi may tama sa utak tong client ko, abnormal talaga to, ganto ganyan. Ito ay insane. Charot. Alam niyo ba, kasi meron tayo niyan sa batas under Article 12 ng Revised Penal Code, kapag ikaw baliw, pwede kang makalusot sa criminal liability. Now, so depende sa court kung ano mangyayari, pero tatlo ang taong importante. Si judge, magsasabi kung guilty o hindi. Etong prosecution, kakasuhan ka, gusto ka makulong, ito ay pagtatanggol. Now, makinig ka. Ang verdict ni judge ay nakadepende saan? Sa bigat ng evidence. Ikaw ay magiging guilty o hindi, depende kung mas maraming ebidensya to, hindi. Kung mas maraming ebidensya si prosecution, kulong. Sa bigat ng evidence. Kaya ganyan kabigat, kaya importante si prosecution. Next. Now, sir, ano tong bail? Bail, bail, bail. Naririnig mo sa TV, sa dyaryo, nagpiyansa si ganto, nakalaya si ganto kasi nakapagpiyansa. Ganto yan. Kunyari, nagiinuman tayo. May inuman kasama si Marvin, si Mark Jason, si Clevan, si Jessica, si Josan Kyle. May inuman tayo. Kunyari, ganto ah. Tapos, si Sir Pity sabi, hindi kapatid, saglit lang. Iihi lang ako saglit. Sasabihin ni Roel, Sir, iwan mo cellphone mo, sir. Baka di ka na bumalik. Ang tawag doon, bail. Yun po yun. Kung saan, merong assurance na babalik ka. Yun ang trabaho ng bail. Assured na babalik. So for example, magkakasuhan ka sa korte, dapat kasi meron tayong tinatawag na preventive imprisonment. Sir, ano yung preventive imprisonment? Sinasabi dito na kasi habang ongoing yung kaso, pwede kang tumakas. Pero kapag kasi nagpiyansa ka, for example, nag-iwan ka ng 100,000, hindi ka tatakas kasi gusto mo makuha yon. Sir, gusto ko matanong, sir, kapag ba guilty ka, hindi mo na makukuha yung bail? Hindi. Guilty or not, kung magkano kalaki yung pinansa mo, mababawi mo yan. Yung piyansa na yan ay assurance lang ng korte na babalik ka hanggang matapos yung kaso. Okay? Yan ang bail. Next, punta tayo sa court. Nabanggit ko na sa inyo, wag na natin pahabain to kasi simple lang talaga to eh. Ang trabaho ng court sabihin kung ikaw ay guilty or not guilty, depende sa bigat ng ebidensya ng prosecution at defense. Ganun lang siya kasimple. Mahaba yan, kapatid. Pero yun lang yun, issue judgment, administrative, putang ina, boring. Yun lang yun, guilty or not, depende sa bigat ng ebidensya. Now, alagay dyan, si judge po ang nagbibigay ng arrest warrant, search warrant. Si judge ang nagsasabi magkano ang piyansa. Si judge ang nagbibigay ng final judgment. Yan lang po ang trabaho ng court. Ganun lang kadali, kapatid. Now, wag mo natin i-discuss yan, hindi yan lumalabas. Ito, gusto kong maalala mo to. Tandaan lang, kasi hindi to alam ng lahat. Meron tayong tinatawag na mga municipal trial court. Mas mataas dyan, regional trial court. Mas mataas dyan, Court of Appeal. Sumunod dyan, Supreme Court. Hindi to alam ng lahat, kaya gusto ko lang ma-discuss. Ano po yan? Kapag ang kaso mo ay mababa, less than 6 years ang pagkakakulong. Let's say for example, si Roel, instead na kinantot niya si Ashley, ang nangyari lang ay, for example, ano maganda? Nahawakan niya yung braso, something like that. Hindi mabigat yung sentensya nun. Sa MTC lang siya pupunta. For example, ni-rape niya, RTC ang diretsyo nun. So, ito po yung mga taas ng korte. For example, nagnakaw. Ang kaso niyan sa MTC. Nag-apela, nag-apela, nag-apela. Itong mga korte na to, yung hierarchy kung ano yung pinakamataas. Pinakamataas, Supreme Court, sunod Court of Appeals, RTC, MTC. Next. Huwag mo na isulat yan, hindi yan lumalabas. Sayang oras mo dyan. Okay?
Wow, hindi yan lumalabas. Let's move forward. Doon tayo sa mga importante. Now, i-discuss ko lang ng mabilis to. Mabilis lang, makinig ka na lang, wag mo na isulat. Sa loob ng korte, ano nangyayari? Let's say si Ruel, naputukan si Ashley, ano mangyayari? Papaupuin niyan sa upuan. Sasabihin dyan, ikaw, Ruel Del Rosario, ay sinasampahan ng kaso na ganito dahil pinutukan mo sa ganto-ganto. Ikaw ba ay guilty sa salang ito? Pag sinabi ni Ruel na not guilty, tuloy ang kaso. Ang arraignment, ang ginagawa dyan, binabasahan ka ng ginawa mo mali kung bakit ka nasa korte. Ang ginagawa sa pre-trial, ang keyword mo rito, preparation. From the word pre-trial, preparation. So, ano na ginagawa dyan? Dalawa. Evaluation of evidence and witness. Dalawang importante. Maraming ginagawa dyan, may plea bargaining and so on. Hindi mo na kailangan malaman yun. Sa pre-trial, nire-ready nila yung mga ebidensya at witness bago magpunta sa trial. Ngayon, yung trial, alam mo na yan. Yan na yung nag-uusap, naglalaban yung magkabilang panig kung sino yung guilty o hindi. Siyempre, kung guilty ka, magbibigyan ka ng judgment. At siyempre, ito na yung binigay ko kanina, yung mga korte. May karapatan ka mag-apela. For example, nakasuhan ka sa RTC. Saan ka mag-aapela? MTC, Supreme Court. Sagot. Saan ka mag-aapela? For example, nakasuhan ka sa RTC. Sagot. Basic. Hindi sa same court. Dapat higher. Sa Court of Appeals. Very good. Sino sumagot? Frances. Sino pa? Mary Joy, Abdul, Danica, Romel, Cecil, PJ, sorry, Vivo. Ba't Vivo pangalan mo? Jancis, Adlin, Court of Appeals. Now, yun lang ang ginagawa sa korte. Medyo komplikado lang pagturo ng iba, pero ganun lang siya ka-basic. Binabasahan, nagpe-prepare, nagtatrial, hinuhusgahan. Yun lang po yun, kapatid. Ang haba kasi yan, no? Hindi mo naman kailangan tandaan yan. Hindi yan lalabas sa exam. Hindi ako nagtuturo ng basura. Now, dito na tayo sa dulo. Sa corrections, from the word correct, ano ang trabaho nito? Itama yung nagkamali. Kaya nga tayo may criminal justice system kasi may nagkamali, ngayon kailangan mo siyang itama. Now, wag na nating pahabain ito. Punta tayo dito sa dulo agad, sa importante. Okay. Kapag ikaw ay kapatid, nagkamali, nabigyan ka ng final judgment. For example, si Rowel, ng rape, di ba? Meron dalawang pupuntahan yan pag nagkamali ka. Tatlo yan, sorry. BJMP, Provincial Jail, at Bucor. Now, sir, sino yung mga nakukulong sa BJMP? Ang mga kaso ay 3 years pababa. Sir, sino nakukulong sa Bucor? Mga kaso, 3 years pataas. Sir, ano yung provincial jail? Huwag mong pansinin yan, pero sa penology, importante yan. Sa provincial jail, ang mga nakukulong dyan, yung mga nasa probinsya na walang BJMP. Mga 6 months and 1 day to 3 years ang sentensya. Okay? So, BJMP, Bucor Provincial Jail. Nagkakaiba lang yan kung gaano kahaba yung sentensya mo. Depende sa haba ng sentensya mo kung saan ka makukulong. Now, ano sir yung non-insti? Dalawa yan, importante. Huwag natin i-discuss lahat, hindi lumalabas. Parole and pardon. Pardon. Probation, sorry. Now, sino mga nagsasyabu dito? May nagmamariwana ba dito? Taas kamay. Mga putang ina nyo, tigil nyo na yan. Now, itigil nyo na yan, putang ina nyo ha. For example, bibigyan kita ng clue. Nahulihan ka ng marijuana. Let's say tulak ka dyan sa inyo. Sabihin mo kapatid, sir, pang sarili ko lang to kasi alam mo na, brinake ko ng jowa ko. Sad boy ka malala, ganon. Sad boy ka, brinake ko ng jowa ko, sir. Ganon. Ang gagawin mo, sabihin mo for use. Wag na wag mong sasabihin na nagbebenta ka o nagkikip. Bakit? Wala pong bail yun, wala ka nang magagawa. Kasi bakit? Ikaw ay first time offender, at less than 6 years pa ba ang kaso? Makinig ha, dalawa ang ingredients ng probation. Makinig, first time kang gumawa ng crime, first time at 6 years pababa lang ang kaso. Ikaw po ay binibigyan ng second chance. Ano yung second chance? Hindi ka makukulong. Anong gagawin sir kung hindi makukulong? Hindi ko alam yan sir, ngayon ko lang narinig. Ang tawag dyan ay probation. Instead na makulong ka, ang gagawin mo lang, magre-report ka every month sa tinatawag nating probation officer.
So, sir, ang swerte naman pala, no? Opo, kapatid, bakit? Alam natin na punong-puno na ang mga kulungan sa Pilipinas, kaya tayo may probation. Instead na makulong ka sa mababang kaso, magre-report ka na lang. Yan, sir, paano kung gumawa ng crime habang naka-probation? Kawawa siya. Kasi magpapatong-patong yung kaso niya. So, may pros, may cons. Kung mabait pa din siya nagre-report, wala siyang problema. So, yun yung probation. Sir, ano naman yung parol? Hindi yun yung sinasabi tuwing may Pasko, ha? Iba yun, kapatid. Napaka-corny ni Sir, tang ina na ito eh. Now, Sir, ano yung parol? Kasi ganito yan, kapag ikaw ay nasampahan ng kaso, nabigyan ka ng final judgment, meron yung minimum sentence, maximum. At yung sinasabi nila pag nanonood ka ng TV. Ikaw, Roel de Rosario, ay makukulong ng 20 years hanggang 40 years. Nakukulong ka. Now, kapag mabait siya ng 20 years, makakalaya na siya under parole. Minimum, pag na-serve mo na yung minimum ng sentensya mo at mabait ka, pwede kang mag-apply for parole. So, ang mangyayari dyan, pag nakalabas ka na, magre-report ka na lang sa parole officer. Parang probation, nagre-report. So, dito, gusto nating mapalabas yung mababait. Pero paano kung demonyo ka doon, tsumupot-tsupa ka pa doon sa loob ng jail, tapos kung ano ginagawa mo katarantaduan, isa-serve mo ng buo yung 40 years. Yan po yung parol. Pag mabait, labas agad. Kapag masama ugali mo, doon ka na mabulok. Yun ang pagkakaiba ng probation at parol. Take note, ang parol, nakakulong na. Yung probation, first time pa lang makukulong. Okay? Forward tayo. Now, wag mo nang isulat lahat yan and so on and so forth. Hindi yan lumalabas. Alam mo, tinuturo ko yan dati pero napansin ko ilang taon na, magka-4 na taon na, hindi talaga lumalabas. Now, ito na yung dulo, kapatid. Community. After mong lumabas sa kulungan, saan ka babalik? Sa mahal mo sa buhay, sa Bebe Loves mo. Bebe Loves! Now, wag mo nang problemahin yan. Ang pinaka-role daw ng community ay simple lang. Para makatulong sa criminal justice system, sila daw dapat ay nagsusumbong ng mga nagkamali, nagbo-volunteer as witness. Siyempre, nakita mo yon, chismoso ka. Witness ako, witness ako. Nagsusumbong, nag-witness, and so on. Yun ang pinakatrabaho ng mga normal na tao. Hindi trabaho ng mga normal na tao na magsumbo, mga aresto, pumatay, and so on. Sapat na daw yung mag-witness, sapat na raw yung magsumbong. Okay? So, yun lang talaga ang trabaho ng community. So, ito yung mga bagong batas, mga batas natin. Huwag mo na isulat, sobrang dami, hindi naman yan lumalabas. Dati tinuturo ko pa yan, ngayon hindi na. Kasi sayang lang sa oras. Napapatunayan ng mga retailer. So, mga kapatid, tapos na tayo ngayong gabi. Now, pero hindi pa tapos ang free review. Para doon sa mga nag-review ng page, makinig. Magbibigay ako ng exam. Pagkatapos ko magpa-exam, i-discuss natin yung in-exam nyo. Wow, may pag ganun si Sir. Siyempre, putang ina. Okay? So, take note, magpapa-exam ako, and then i-discuss natin yan. Sabi ko sa inyo, hindi pa tapos ang free review. So, ito yung pangako ko sa inyo. Top 1, top 2, top 3, kayo po ay... So, secret na yan kung ilang items. Para makasali sa exam, dapat nasa Telegram group ka. Now, makinig. Top 1, top 2, top 3, libre na ang top notchers review. Now, kailan malalabas ang resulta? Ilalabas ko yung resulta ng exam ng Wednesday. Tapos, titignan ko kung kaya ng sked ko, siguro Thursday or Friday, magkaklase tayo, i-discuss natin yung in-exam nyo. Okay? So, bago tayo mag-iwaiwalay mga kapatid, samahan nyo muna ako magdasal. Pasalamatan natin ang Panginoon. Lord, maraming maraming salamat. Panginoon, we thank you, God. Dahil mahal na mahal mo pa rin po kami. Kahit minsan sumasablay kami sa buhay, sa salita at sa gawa, may nagagawa kami hindi tama. Lord, mahal na mahal mo pa rin kami. Kahit minsan iniisip namin na parang hindi na kami worthy ng pagmamahal mo. Kahit minsan hindi na kami naniniwala sa iyo, Lord. Mahal na mahal mo pa rin kami. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo dahil hindi mo kami iniwan lalo na sa mga oras na sobrang dehado na kami. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang mga pangarap ng mga students na kasama sa klase ngayon. Lord, gusto po nilang mabago ang kanilang mga buhay. Lord, gusto po nilang magbigay sa kanilang pamilya, patunayan sa sarili nila na kaya nila.
Silang mga binagsak ng mundo na napag-iwanan ng mga kasama nila, mga kaibigan nila, na akala nila wala na silang mararating. Lord, itinataas ko sila sa inyo. Yung mga milagrong ginawa niyo po sa buhay ko, Panginoon, gawin niyo rin po sa kanila. Buhay na patunay ako na, Panginoon, tunay ka. Panginoon, hawakan niyo po sila. Yung puso po nila, Panginoon, samahan niyo po sila. Maraming salamat po, Lord. Tapos na po ang aming review. Amen at amen. Mga kapatid, alam niyo na, mag-iwan ng review, mag-exam, magkikita pa tayo, hindi pa ito yung last. Mga kapatid, mag-iingat, gagalingan sa June 30 ha. This is your Sir PT always reminding you, do the hard work, especially if you don't like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap dahil yan ang magpapadali ng buhay. Good evening sa inyo lahat, mag-iingat. Sir PT here, signing off. I love you guys. Thank you.